Mula sa probinsya ng Quezon, ay nagpunta kami sa lungsod ng Maynila upang hanapin ang aming kapalaran. Kami ay napadpad sa lugar ng San Andres na Manila kung saan doon kami nag-umpisang hanapin ang aming kapalaran. Maswerte ako sa pagkakaingat ko ng isang librito na nagmula sa aking ama na naglalaman ng iba't ibang klaseng timplada ng tinapay at ibang panuntunan sa pagbubukas ng isang bakery. Na di ko akalain na sa pamamagitan ng libritong ito ay magiging katuparan pala ito ng aking pangarap upang makaahon sa hirap. Masasabi kong marahil walang hindi nakakakilala sa akin mula sa maliit na barangay dito sa Pasay. Nagmula ako sa masalimuot na lugar sa mundo ng mga squatter sa Estrada, San Andres, Manila, taong 1979. Ako at ang aking asawa, sumakabilang buhay na, ay maswerteng nasumpungan ang lugar na kung saan ay nakatayo kami ngayon. Walang bitbit kundi isang kusinilya, isang banig, at isang kaldero. Kasama ang ilang mga kagamitan sa kusina, mga pinggan, kutsara at iba pa. Kasama namin ang aming mga supling. Mahirap ang buhay namin noon. Gusto ko mang magtayo ng isang panaderya ay hindi ko magawa dahil salat kami sa pera. Dahil ang aking asawa noon ay isang taxi driver lamang na kung minsan ay may kita at kung minsan ay wala. Dahil sa kahirapan ng buhay noon, ay walang gabing di ako nagdarasal, humihiling na sana ay patnubayan kami sa bawat takbo ng aming buhay. Nagpunta ako sa Quiapo Church, bit-bit ang dalawa kong anak para magsimba. Nang matigil bigla ang bus na sinasakyan ko sa harap ng Hialeah Fronton, Taft. Nakita ko kung gaano karami ang mamimili sa tuwing matatapos ang laro. Sa aking pagbaba ay nakita ko ang ilang cigarette vendor at dito ako nagkaroon ng idea kung paano ako magkakaroon ng puhunan sa pagtatayo ng aking pinapangarap. Sa likod ng Hialeah ay napag-alaman ko na may isang tindahan na pwede palang makautang ang vendor na babayaran kapag uwian na. Nag-umpisa akong magtinda kasama ang aking dalawang anak. Sakbit ang isang maliit na kahon sa aking bayawang na punong-puno ng mga sigarilyo. Magulo pero kontento naman sa kinikita. Dahil kapag tuwing hulihan ay kanya-kanya kaming tago at kapag nangyayari ito ay mabilis kong ihahagis ang aking takbit na sigarilyo sa ilalim ng sasakyan na nakaparada sa harap ng Hialeah. Habang naghuhulihan ay tinatabihan ko ang dalawa kong anak na pinauupo ko sa pintuan ng Hialeah habang ako ay nagtitinda. Doon ay nilalatagan ko sila habang nakaupo at nilalagyan ko sila ng dyaryo at programa ng Hialeah sa harapan nila na itinitinda ko rin, na noon ay di naman ipinagbabawal. Nakaipon ako ng malaki noon sa tulong na rin ng mga pelotaryo. Lagi silang nagbibigay ng tip na numero na lagi naming tinatamaan. Maawin kasi ang mga pelotaryo sa katulad naming mga vendor dahil sa awa ko sa mga anak ko sa puyat na dinaranas nila. Napag-isipan ko na ang bumili ng mga kagamitan sa pagtitinapay at dito na kami nag-umpisa. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-angat sa buhay nang biglang binawuan ng buhay ang aking asawa. Ang lahat ng aking kaalaman sa pagtitinapay ay unti-unti kong ipinamumulat sa aking mga anak upang maging handa sila at maging dalubhasa sakali man at humina ang aking pangangatawan.
Pinagpatuloy ko ang aking nasimulan na at hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin pinagpalago at pinagsusumikapan para sa kapakanan ng mga susunod pang henerasyon.